Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon, pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang maog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban, sa kuko ng mababagsik, huwag akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa, maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na, sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, Gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo.
hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, may 3 mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Samahan po natin ang isa't isa, magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay Martes Santo, no? Alam po natin ito. Pumasok na po tayo at nakapaloob tayo sa mga tinatawag nating mahal na araw. Kaya nga lalo nating pinaiigting ang pagninilay sa pagmamahal na hindi lang lubos, kung hindi buhos at hindi nauubos para sa atin. At marahil masasabi natin, ang salaysay na napakinggan po natin ay puno siguro ng kalungkutan, ngunit mayroon pa ring malalim na pagmamahal na nakapaloob para sa atin, no? Na nagmumula-mula sa Diyos. Kaya nga po, ang storya at salaysay na ating narinig ay patungkol sa naganap sa huling hapunan. Kung ito na po yung huling kainang pupuntahan mo, no? Huling pagkakataon para makasama mo yung mga tao, no? Ano yung gagawin mo? Ano yung mararamdaman mo? No? Isipin po natin yung tagpo, huling hapunan. Isang kainan sana na naglalarawan ng pagiging malapit at pakikisama. No? Kasi sabi nga po natin, no, kapag babalikan po yung atin pong kasaysayan, kahit sa kaligtasan, alam po natin, kapag tayo'y kumakain, ito'y simbolo ng atin ring ugnayan. Because we do not dine with persons na alam natin walang kaugnayan sa atin. Kaya lang, sa huling hapunan, para bang winasak ng nakapangingilabot na pagpapahayag ng pagkakanulo, no? May pagtataksil na naganap. Si Jesus, nalaman ng lalim ng puso ni Judas, no? Kaya lang, alam pa rin natin, no? Nag-alok pa rin siya ng kapirasong tinapay. At ang pirasong tinapay na ito ay isang pagkilos rin, no? Yung pag-aalok na ito ay pagkilos ng pagmamahal na kahit sa harap ng nalalapit na kataksilan, nagawa pa rin niyang alokin ito. Ang pagkilos na ito, kahit tila napakasimple, mayroong mensahe para sa ating lahat, no? Ito'y nagpapahayag ng malaking patungkol sa di masukat na biyaya ng Diyos. Si Judas, sa kanyang kawalan ng pag-asa at kadiliman, pinili ang landas na humahantong sa lubos na pag-iisa, no? Kaya nga po, sabi doon, lumabas siya sa gabing iyon, isang gabing sumasalamin sa kadiliman ng loob na naroroon at nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kahit na si Judas ay sumuko sa kanyang sariling mga pagpili, nakikita natin ang walang pag-aalinlang pagmamahal ni Jesus, no? Isang pagmamahal na lumalampas sa hangganan ng pangunawa ng ordinaryong tao. Kaya nga sa storyang ating narinig, pinapaalala sa atin na kahit sa tila baga kawalan ng pag-asa, no, inaalok pa rin tayo ng kapatawaran ng Diyos, no? Yung kanyang kapatawaran na nanatili, no? Si Judas, sa kabila ng kanyang pagiging malapit kay Jesus, sa kabila ng pagsaksi niya sa kanyang mga napakaraming himala, no? Kahit narinig na niya yung napakaraming turo, hinayaan pa rin niya na yung pag-aalinlangan at kasakiman niya ay lamunin siya. Ngunit kahit sa kanya, ang alok ay ipinaabot, no?
ang alok ng pagpapatawad. Gaano po tayo kadalas na katulad ni Judas, no? Nagagawa nating tumalikod sa biyaya ng Diyos, no? Gaano kadalas nating hinahayaan na yung ating mga sarili ay kainin ng takot, no? Ng pag-aalinlangan, na yung ating sarili ay malugmok sa kasalanan, na nagbubunsod na akayin tayo sa kadiliman. Maaring pakiramdam po natin na yung kasalanan ay napakalaki, no? Akala natin yung pagkakamali natin ay ito na yung kabuuan ng pagkatao natin. Maaring maniwala tayo na naliligaw tayo at yung pagkaligaw natin ay masyadong malayo, na ang katotohanan natin ay hindi natin kayang tubusin. Ngunit ang mensahe po ng Martes Santong ito, ang mensahe ng krus, walang sino man ang hindi abot ng Diyos. Walang sino man ang sukdulang naligaw para hindi matagpuan. Walang sino man ang labis na nasugatan na hindi kayang mapagaling. Kaya nga, sinabi doon ni Jesus, ano ang iyong gagawin? Gawin mo na agad, no? Hindi ito isang paghatol. Ito'y isang hiling, malungkot na pakiusap, no? Sana sa huling pagkakataon, piliin mo pa rin. Ngunit kahit sa sandaling iyon ng pagkakanulo, nag-alok si Jesus kay Judas ng pagkakataong bumalik. Ito po yung pinakabuod at puso ng pananampalataya natin, no? Isang Diyos na nagmamahal sa atin kahit sa ating pagkakawatak-watak, no? Isang Diyos na nag-aalok ng kapatawaran kahit sa tila pinakamatindi na ating pagkakasala, no? Kahit pa sa tingin natin na hindi tayo karapat-dapat. Kaya sa tuwing lilingunin natin yung krus, no, nakabitin sa harap natin, hindi ito simbolo ng kawalan ng pag-asa. Ito'y simbolo ng walang patid na pagbibigay ng tsansa. Ito'y isang patotoo sa walang humpay na paghahangad ng Diyos para sa ating kaluluwa, no? Hindi kailanman siya nag-aatubili, hindi kailanman tayo'y sinusukuan, no? Sa mga banal, sa mga mahal na araw na ito, magnilay po tayo sa ating sariling puso, no? Nagdadala ba tayo ng mga pasanin ng pagkakasala at kahihiyan? Hinahayaan ba natin ang ating mga pag-aalinlangan at takot na ihiwalay tayo sa pagmamahal ng Diyos? Dahil ito rin ang paanyaya, no? Dalhin po natin ang ating mga pasanin sa paanan ng krus. Ilapit natin ito kay Jesus, sapagkat kay Jesus matatagpuan natin ang kapatawaran, ang pagpapagaling at ang katubusan. Tandaan natin na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng Diyos ay nagniningning. Kahit sa pakiramdam natin na walang-wala na tayo at nag-iisa, ang pagmamahal ng Diyos ay parati pa ring nariyan. At kahit naniniwala tayo na umabot na tayo sa punto ng wala ng pagbalik, ang biyaya ng Diyos ay nag-aalok sa atin ng isang bagong simula. Remember, when we thought we have reached the rock bottom, all the more we are invited that there is no other way but to go up, no? Let us go to Him. Let us then rise with His love, no? Naway tulad nung minamahal na alagad, tayo rin ay humilig kay Jesus, no? Magtiwala tayo sa Kanyang pagmamahal at sa Kanyang awa, no? Huwag nating gayahin ang halimbawa ni Judas. Piliin pa rin natin ang landas ng liwanag, ang landas na humahantong sa buhay na walang hanggan. Ito nawa, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, no, matagpuan natin ang kapatawaran at katubusan sa bawat pagpasa natin ng krus sa ating mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, ang mga mahal na araw na ito ay mga banal na araw, paanyaya para sa atin. Yakapin natin ang krus ni Jesus. Amen.